magandang afternoon, mga ka-vibes. Ito na nga po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho, na naniniwala sa kasabihan na masama ang magtanim ng galit sa kapwa. Pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Ay, mali. Diba? Totoo naman. Pero syempre, 5:17 ang oras. Baka po nagtaka kayo mga ka-vibes ha. Inuna na po natin ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Kung saan nasa numero 1 pa rin ang kantang Kay Bilis ng Panahon ng Let Gravity. Eto kayang awitin ng mga kasama nating espesyal na bisita? Ipapasok nyo ba sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits? My God, hindi ako pwedeng magkamali. Baka mamaya masampal ako nito. Ay, hindi mali. Oo, totoo. Bakit kaya ako sasampalin? Eto po, kasama po natin, iconic, multi-awarded Filipina actress. Magaling sa hosting, sa comedy, sa dramahan. Siyempre, huwag nating patagalin pa. Please welcome, Miss Gladys Reyes! Hey! Hello, DJ Jai! And sa mga listeners po natin habang nasa mga daan, di ba? Yes. Ayan, sabi nga niya, siya ang reyna ng kalsada, di ba? At ako naman po, sa mga Primera listeners natin, sa mga Primera viewers din natin at the same time, hello po sa inyo lahat. It's good to be back here. Totoo. Last time, sinamahan ko si Christoph. Totoo, yes. Pero eto na, Ate Glad, sabi ko nga, mas okay itong ating schedule kasi mas tuloy-tuloy ang magiging chikahan natin. Yes. Binigyan na natin ng tuloy-tuloy na musikahan ng ating mga ka-vibes sa Metro and Mega Manila. At syempre sa bayan din tayo napapakinggan sa 102.3 Bacolod sa Baguio at sa 97.5 sa Jensan. Kasama nga po natin ang Primera Kontrabida. Opo, at the OG na masasabi natin talaga na pagdating sa pang-aapi ng bida sa telebisyon, Yes. sa pelikula, walang iba. Gladys Reyes. Ayan, Ay, bilang siya si thank you. Clara. Di ba po? Forever na lang, no? Hanggang As ngayon, in, Clara pa rin. Opo, as in hanggang ngayon talaga, Clara pa rin talaga. Pero unahin ko na, Tiglads, syempre, di ba, maraming nagmamahal sa'yo. Dahil, di ba, sinasabi nga nila, actually, noon pa po, hindi pa po ako pumapasok sa industriya. Rinig ko na po talaga at usap-usapan na ibang-iba daw po ang Gladys Reyes sa mga portrayals niya na siya ay kontrabida, nananampal, nang susubsub sa labada, yung mga ganyan. Nangungudngud sa labada. But in real life, ang narinig ko po lagi madalas pag Gladys Reyes na po, mahal na mahal po kayo ng mga tao sa paligid nyo, ng mga press people, because salamat. mabuti daw po kayong tao, Nako, Tiglads. salamat. Oo, ang sweet, ano. Pero siguro dahil nagugulat lang sila, dahil di ba ang intense na mga ginagampanan ko mga characters, pero sa personal kasi, nagugulat sila, ang daldal niya pala, sabi sa akin. Very jolly. Oo, tapos siguro parang good vibes, ganun. And kasi ako kahit naman sa totoong buhay, gusto ko yung ang daming kwentuhan, di ba? Totoo, Yung yes. walang dull moments. Gusto ko yung pag pumasok pa lang ako sa room na ganyan, talagang kung sino yung makita kong kakilala ko, kukwentuhan ko na agad or Chika. chichikahin ko na agad. Siguro, naturalesa ko kasi yun ganun, Opo. na malayo doon sa mga ginagampanan ko. Kaya siguro gulat na gulat sila. At saka naninibago sila. Ibig sabihin po niyan, Tiglad, sobrang ang galing talaga ninyo Nako. bilang actress kasi effective, 'di ba? Parang 'di ba normally ang tingin talaga ng mga tao parang laging minsan nai-intimidate Oo. dahil ang tapang ng Yes. dahil niya lahat ng mga characters, 'di ba? Oo. Tsaka sinabayan pa ng mga dati, palong-palong talaga yung buhok. Oo. Yeah. Di ba? Diba? Totoo? Oo, ng mga 90s. Tsaka pag kontrabida dati, kailangan talaga mas spray net ang hair. Yes, oo. Kaya kumita talaga mga aqua nun, di ba? Hindi lang yun. At saka syempre, ako kasi kahit nga wala nga akong ginagawa, minsan kahit walang makeup, effortless yung mukha ko. Talagang medyo, yung features ko matapang, di ba? Lalo yung mata ko, yung kilay ko. Kaya siguro, minsan, nahuhusgahan ka talaga na hindi ka pa nagsasalita, parang nagmamaldita ka na, di ba? Ganun. Don't judge the book by Yes, its cover. Yes, lalo na kung hindi ka judge. Totoo, di ba? Tsaka ang pagko-cover, pagpasukan lang yan. Oo nga. Ng mga notebooks. Yes, di ng ba? books. Mali. Ayan, oo. Pero syempre, Tiglads, gusto ko malaman, may training ba nung panahon ninyo? Kasi di ba, syempre, at a very, very young age, di ba, hindi,
ikaw, bagets ka nagsimula sa showbiz, pero hindi mo naman alam kung paano ba maging ganun ka mapangmata or maging marahas sa Yes, bida, yes, di ba? oo. Noong time nyo, kasi ngayon, di ba, uso na po yan yung mga pa-workshop, bago Yes. isa lang muna. Tsaka, di ba, meron ngayon yung, meron ka ng acting Coach, di yes. ba, Nung on the panahon set. nyo po, syempre nakikita namin na, Ate Glads, habang tumatagal, lalo kayong, ang term ha, pasensya na, kinabibisitan pero minamahal. Oo, hanggang sa Thank ngayon you. po mas patindi ng patindi yung panlilisik ng mata, 'di ba? Yung gano'n. At the fact na nasama, syempre hindi pwedeng mawala sa Kontrabida Academy na ginawa sa yes. Netflix with Barbie Fortesa. Talagang magagalit ang mga Filipino pop culture fanatics kung wala ang Gladys Reyes Ay, doon nako, sa, 'di ba? Salamat. Opo, Oo. ayan. Hindi yung training. Siguro, kahit naman noon, meron ng acting workshop, pero walang mga acting coach on the set. So, yung workshop noon, palagay ko ang pinaka baon ko noon nung bata ako is yung passion ko talaga na gusto kong umarte. Dream mo to, Te Glad? Yes, gusto kong nagpo-portray ng iba't ibang character. Bata pa ako, imbes na naglalaro ako sa labas, di ba? The usual laro ko is kalaro ko yung mga manika ko. Nag-iba-iba ako ng boses. Nag-role playing ako, character playing. So ako yung nanay, ako yung tatay, ako rin yung anak, ganyan. So umaarte na ako, bata pa ako. Plus, siguro dahil napaka-blessed ko na bata pa ako, 6 years old or 7, biruin mo, ang kasama ko sa acting workshop under Direct Marilu Diaz Abaya to Ang classmate ko that time, si Ate Shawi, Mr. Philip Salvador. Totoo? Yes, Miss Marilu Crisologo, sila. Malu, Crisologo, si Dugong. Yes, oo, Di hindi, ba si- tama, Tama, si Tita oo. Malu, yes. And yung marami pang iba na talagang mga veterana talaga, 'di ba, pagdating sa pag-arte. At napakaano naman nila, generous nila para mag-share ng kanilang wisdom, ng kanilang knowledge, lalo na with Direct Marilu Diaz Abaya. Totoo. Grabe. So, ibig sabihin, at a very young age talaga, sinuportahan ka po ng magulang mo na pasukin yung pagmamahal mo sa pag-aartista. Yes. Hindi ka oo. nahirapan. Kasi di ba may mga audition yan, Tiglads, na parang kailangan audition or either makikita ka sa mall na, ay, antare, gagawin ko tong artista yung mga Uy, tama, ang galing mo, sakto yung sinabi mo. Sa totoo lang, kaya ako na-discover sa mall, kami ng nanay ko, na mamasyal, si Tito Henry Pauhay of Itbulaga, nakita niya ako. Opo. Tapos sabi niya, baka gusto mo ipa-audition yan for Little Miss Philippines. Yun. So, sakto yung sinabi mo sa mall, ganyan. Totoo talaga yun, may mga scout, di ba? May mga talent scout. Pero Tapos, ngayon, paalala, ha, ingat sa mga ganyan. Oh, Baka ngayon yes. ma-scam kayo. Tama. Dapat hindi kayo nagbibigay ng pera. Totoo. Okay. So pag may basta once na may hiningi na sa inyo, ay hindi, Red scam flag na yun. yun, yes. Yes, so dapat talaga pure talent, yung True. iaambag o ibabayad mo, di ba? Tapos noon, nag-audition din ako sa, noon, Broadcast City pa, sa Channel 9, di ba? Ay, talaga? Haba ng pila ng mga Little Miss Philippines. Tapos kami ang very first batch, 1984 to. Oh. Pero acting na talaga yung aking talent portion noon. Yun na lagi ipinamalas mo, acting talaga. Hindi ako masyadong dancer or singer that time eh. May naalala pa ako, Ate Glads, bilang fanola. Ayun, bilang fanay. As in, bilang fanay talaga na nakasubaybayan ko. Ewan ko ba, parang growing up, ang hilig kong manood ng telebisyon. Talaga? Ganon Oh, talaga. that's good. Lagi ko pa nakikita, Ate Glads, na parang si Gladys Reyes ay kutis labanos. di ba yun po yung sinasabi talaga? na sobrang Nako. kutis labanos daw po kayo, na syempre sobrang puti niyo daw po talaga. Nako. Eto na, Ate Glads, dun sa mga eksena niyo ni Ate Juday. Ayan, Yes, syempre, di ba? oo. Ang tindi. Oo. Alam mo, to the point nga, di ba, talagang pop culture icon. Kasi di ba, ginamit sa isang talent portion yung sa voice over nila yung, Mang Dado, itigil mong kotse. Di ba yung gano'n? Talaga? Yes, Oo. kasi yung ginamit sa talent portion yun, yung sa may, yung sila, Wakikiray, Christine Ay, Reyes. yes, na, oo. alam mo, Tsaka parang may mga ganun-ganun pa, yes, diba? oh, yung ganun yung parang superpowers na Yes, parang, oo. Clara, saan po galing yung kwintas mo? Oo, Akin oo. to, bakit? Kaya alam na alam yes, mo, kaya alam yes. naman ko talaga. Oo. Oo, totoo. Isa yun sa famous scene doon sa Mara Clara, the Yes. movie. Yes, tama ka doon. At narinig ko, even sila Waki Kiray and si Yes. Christine Reyes, ginamit nila yan doon sa isang Show nila. sa ABS-CBN, yes. So, di ba, sobrang nakakatuwa na mula noon, magpahanggang sa ngayon, hindi na nawala sa'yo talaga ang pagiging si Clara. Oo nga. Di ba, Ate Glads? Masasabi mo ba na ang pagkakakuha mo ng role as Clara from the teleserye na Mara Clara really changed the whole
something sa buhay mo, ate? Oh yes, oo. Kasi like what you said, until now, ang dami pa rin tumatawag sa akin na Clara. Talaga? So forever grateful ako, of course, to ABS-CBN, to Direk Emil Cruz, na siyang kumuha sa amin bilang Mara at Clara. Pero alam mo, ang kwento dyan, hindi nila alam nung una sino ang Mara, sino ang Clara. Pinatawag kami ni Juday for a screen test. So parang, alam nilang kami na yung kukunin, pero hindi pa nila nadidistinguish yun, sino bang gagawing Mara, sino ang Clara. Wala rin kaming idea no na si Clara pala, siya yung maldita, si Mara, siya yung mabait. So may acting piece na pina-acting sa amin. Si Judy Ann, knowing Judy Ann, parang waterfalls, di ba? So iyak-iyak agad ang Juday, di ba? Siyempre mukhang nakakaawa ang amo-amo ng mukha. Tapos nung ako naisasalang, naisip ko lang hindi ko alam kung bakit, I was 13 years old that time, naisip ko na, ibahin ko kaya ang atake ko dito. Kasi ang script, pinagbibintangan ka nagnakaw ng kwintas. So dahil pinagbibintangan ka, sa isip ko, teka, gagawin kong dapat yung kahit mahirap ako, hindi ako paapi. Ako, nagnakaw ng kwintas? Porque ba mahirap kami? Ganon ko dineliver. At the same time, umiiyak ako. Habang palaban akong tinatanggi ko, di ba, na hindi ako nagnakaw. Kaya from then, I think nakita nila, ito si Clara, ito si Mara, si Judy. Kasi nga, ang ate Juday talaga, kumbaga si Miss Gladys, alam niyo 'di ba yung mga kontrabida nga ngayon sa mga teleserye, aminin natin, nakukumpara. Nakukumpara, totoo po Ate Gladys, nakukumpara nila parang, napanood na namin yung kay Gladys. Kaya 'di ba, umi-effort din yung mga magagaling ding mga artista natin ngayon. Nabigyan ng ibang flavor din ang pagiging kontrabida. Kasi like ikaw, Princess Punsalan, 'di ba, yung mga Celia Rodriguez, 'di ba? Si Ate Jean Garcia, of course, Claudia Benavisa. Kumbaga may kanya-kanya kayong atake sa maging kontrabida na hindi pwedeng lagi kang galit. Hindi pwedeng lagi kang sumisigaw. Kasi sa totoong buhay, wala naman taong gano'n. Na lagi lang galit, walang level, di ba? Walang layers yung kanyang pagkatao. Siyempre, kahit na kontrabida, di ba? Nai-in-love din yan. Kahit kontrabida, meron yung sweet moment. May pinanggagalingan yung galit niya. Di ba, like yung sa'yo bilang, syempre, adapted, pinagpalit, di ba, gano'n? At saka naiinggit siya dun sa attention kay Mara, di ba? Totoo. So, may pinanggagalingan yung pagiging kontrabida. Oh, I'm sure, di ba? Itong pinag-uusapan natin, ito ilalagay ito as a splice video. Lahat ng mga Mara Clara fanatics, mabubuhay na naman at mapasabi sila, ganun pala yun. Pero di ba, isa po ito sa pinakamatagal na teleserye. 5 years. 5 years. Ngayon, aminin natin, parang 1 season na lang. 5 months na lang. Diba? Minsan nga po, 2 months. May ganun pa eksena. Tsaka hindi nung panahon po ninyo, partida, walang social media. Walang trending to sa X, trending to sa YouTube, trending to sa TikTok, ganyan, walang ganun. Pero ang mga tao, kapit na pinapanood kay Ate Glads. May mga nagsasabi pa, di ba, nakikinood sa kapitbahay. Sa bintana, di ba? Oo. Paano nyo po nakuha yung dynamics? Kasi syempre, di ba, Ate Glads, tumuthrowback tayo kahit hindi Thursday, di ba? Pero gustong-gusto nila yung mga ganyan chika. Yung mga #relapse. Hindi sa pag-ibig, pero sa mga kwentong. Way back Wednesday. Yan! I love it. Ayan, Di ba, Ate Glads, paano po nakuha yung dynamics? Kasi syempre, di ba, nung panahon na yun, sakitan, sampalan, galore, totohanan. Nung nag-teleserye po ako ngayon, parang bihira na yung gano'n. Parang hindi naman sa takot, pero wag naman ang gawin. Okay naman na hindi na. Pero yun nung dati po medyo kasi. daya na. Oo. Pero nung dati po kasi ganyan. May mga may share ka ba na hindi mo pa na-share kahit kailan na parang naging hindi magandang eksena dahil nga sakitan galore, lubugan sa laundry? Hindi naman sa Hindi maganda. Hindi maganda, pero I think hindi lahat nakakaalam na nung nag-uumpisa ang Mara Clara, hindi talaga kami ganun ka-friends ni Judy Ann. As in, hindi kayo magkakilala? Hindi kami close, hindi kami talagang, tas first time namin, I think, magtatrabaho together dun sa Mara Clara. So, syempre, di ba, pag gano'n, medyo, ang para tuloy talagang Mara and Clara, kasi hindi naman kami magkasundo doon, di ba? Kaya, parang siguro nakatulong din yun na hindi kami ganun ka-close at first. Hanggang sa gumawa kami ng first movie namin sa Regal, ito yung Sana naman, nagkasama kami sa isang workshop. Akala ng mga tao, Mara Clara the movie yun. Doon na kami naging close ni Juday. Mga nangangalahati na nun yung Mara Clara. Sa totohanan, yung mga sampalan, sakitan, totoo, wala pong daya. I think isa yon kaya ang mga tao talagang kapit na kapit noon sa Mara Clara. Tapos hanggang ngayon, Clara tawag nila sa akin. Yung iba, syempre, naalala pa rin nila si Juday as Mara. At alam nila na doon nagsimula ang lahat, di ba, kay Judy Ann. And I guess, walang social media noon, pero pag pumupunta kami sa mga like probinsya, nag-out of town shows, talagang galit sila sa akin kasi wala social media, hindi nila nakikita yung totoong ako, di ba? So, ang alam lang nila, si Clara to masama ang ugali. Hindi ka nila alam na Gladys Reyes. Hindi.
Clara. So, hindi na nakikita yung fan side ko, hindi na nakikita yung totoong buhay ko. Yun ang pagkakaiba ngayon. Kasi ngayon, meron ka ng mga social media accounts, di ba? Nag-YouTube ka rin, napapanood oo. ko. So, may channel ka. Nakikita nila yung other side of you na meron pala beyond that pagiging maldita, di ba, as Clara. Yes. So, yun yung pagkakaiba siguro. Oh, pero naging close talaga Close kayo na, ng Ate oo. Juday. Totoo. Until now, at na-preserve True. namin yung friendship Friendship. namin. Hindi kailangan magkita araw-araw, pero once na nag-message ang isa't isa, talagang sumasagot, ganyan, parang walang matagal na gap. Totoo. Trinay din po ba ng management mo o ng manager mo po na, syempre, di ba, parang naano ka na stick ka na hulma ka na as pagiging kontrabida, na maging bida? Actually, in-embrace namin yung pagiging kontrabida. Ah. It was Nay Lolit's idea na magkontrabida ako dahil nung time ng Mara Clara, wala pang masyadong batang nagkokontrabida. Tapos sabi niya, wag na nating ipilit ka doon sa sweet o pabida kasi una-una hindi sweet yung mukha mo, sabi niya. So, true enough, di ba? Tsaka, That's branding. yes, at saka, aside from that, pag kontrabida ka, syempre marami kang pwedeng kontrabidahan. Kaya Yes. nga, aside from Judy Ann, naging kontrabida ako ni Angelo De Leon Yes. sa Ikaw na Sana. Alam ko yan, te. Yung ginawang ibon. Yes, si Ate Pies, Tapos, Cherry Pie. may mangkukulam na kung saan may kailangan basagin. Napanood Ay, ko alam Ate nila, Glad. Jayo. Tsaka dahil Nagpanggap na jowa rin, tas yung Yes, boses mo yung pa rin. correct. Oo. So si Bobby Andrews, di ba yan? Diyan kami naging best friends ni Carmi Martin sa Ikaw na Sana. Naging kontrabida rin ako ni Claudine Barreto sa Saan Ka Man Naroroon, sa Dulo ng Walang Hanggan. And also kahit sa lalaki, nagkontrabida ako kay Dither sa Recuerdo de Amor. So ang dami mong, kumbaga, in short, ang dami mong work kasi Totoo. iba-iba yung pwede mong pagkontrabidahan. So I have no regrets kami, in-embrace namin fully yung pagiging kontrabida. Totoo. Kaya naman, ikaw ang tinawag magpahanggang sa ngayon na Primera Contravida. Ate Thank you. Glads, papaano na segue at naipasok na for the longest time, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang naglabas ng single mo? Oo. Oo, hindi, alam mo, mahilig talaga akong kumanta sa karaoke, no? Yan ang parang stress reliever ko eh. Pero yung talagang professional singing, na-invite na ako sa iba't ibang mga out of town, out of the country shows. As a matter of fact, two years ago, nag-show kami ni Christoph sa London, yung Barrio Fiesta sa London, mga Filipino community. Talaga? Yes, oo. Okay. Maraming hindi nakakaalam na kumakanta ko. So, yes, I sing, pero syempre hindi naman ako yung talagang singer, beretera and all. So, yung range ko, yung talagang yung bagay sa boses ko. Pero mahilig talaga ako kumanta until gumawa ako ng musical film. Yes. Yan, The Heart of Music. At natuwa ako na, wow, kinuha akong bida doon. Ang layo sa pagiging Clara or pagiging kontrabida. Tapos nanood sila Sir Jonathan Manalo and Sir Rock Santos ng Star Pop. Ah. Tapos noon, siguro nakita nila doon, kumakanta pala siya, so pwede. Sabi ko kay Sir Jonathan, gawa tayo. Yung napapanahon, sabi ko, yung parang bagay sa akin, ganyan, as kontrabida. Sige, isipan ko ng material. Tapos, after noon, mga ilang months, wala akong narinig from him. Sabi ko nga, ay siguro, hindi Dead naman. is Oo, man. parang hindi. Dead is Tsaka feeling ko yung, ay, baka di niya ako seryoso. Oo. Ganon. Yung baka siguro parang hindi pa time or hindi Chikahan ako, lang, Yes, hindi ako ganon. para doon. Until a few months after, nag-Viber na sa akin si Sir Jonathan. Sinend na yung music Oh with the my- lyrics. Yun. Sabi niya, Glads, ito gawa ko na. Ay, sabi ko, talaga ginagawa mo pala ako, Sir Jonathan. Akala ko naman hindi natutuloy. Hindi, iniisip ko lang paano yung saktong lyrics, ganyan, na hindi magsasound na baduy, hindi rin magsasound na pilit. Gusto ko yung para sa'yo talaga. And then, ito na nga, pinanganak ang Primera Kontrabida. This is it. Yeah, so, eto siya, real talk sa mga real life kontrabida or villain sa buhay natin at sa paligid natin. Ayan, 'di ba? In fairness, I love the story, Ate Glads. Thank Na akala mo wala, Yes, di ba? pero yung pala, pinuhunanan din ni Sir Jonathan na Oo. parang itiniming niya talaga ng Inisip bonggang-bongga. niya, ano yung bagay. Hindi lang yung basta makagawa lang. Nung di ba? narinig mo, Ate Glads, ano yung nasabi mo na parang, game, gawin na natin to! Medyo naiyak ako. Kasi, syempre, sabi ko, parang, wow, sabi ko gano'n, answered prayer din to and dream come true. Kasi, gusto ko talagang kumakante, di ba? Kaya nga marami lang hindi nakakaalam na kumakanta ako. Kaya nga nung nag-show ako nun sa London, nung before nun, pumunta ako doon, sabi doon ng mga tao doon, kasi diba, pinopromote ng show, anong gagawin niya dito? Mananampal?
So, akala nila, Yun lang yung ginagawa mo, actress ka lang. Oo. Yes. So, hindi nila alam, matagal na po ako kumakanta. Kami ni Martin, nag-show na kami sa Japan before. Martin Rivera? Yes. Wow. With the Concert King. Kaya ako nga naging ninong yan kasi naging close kami, ilang months kami sa Japan. So, nag-ikot kami doon sa iba't ibang lugar. Nakasama ko na siya sa show din. Talagang kumakanta, nagduduet kami ni Ninong Martin. At marami pang iba. Kaya, ito, answered prayer. Kaya sana po, pakisuportahan ang Primera Kontrabida. Yes. And speaking of Primera Kontrabida, Ate Glads, kaninang opening ko, sa programa po natin, meron tayong Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Yes. Dito po, walang bayad. Iko-comment lang po ng mga fan supporters ang Primera Kontrabida, Gladys Reyes. Pagka marami pong nagko-comment, pwede po siyang makapasok sa atin. Ayan. Na araw-araw po siyang maipi-play. So, tinatawagan ng mga Gladicians, ang Gladiators, at ang Gladysnatics. Ayan, comment down below na Oo. Primero Kontrabida, Gladys Reyes. Truly. Sana po makapasok ito. At syempre, pangako ko sa Ate Glads, i-play natin yan dito lagi-lagi. Yay! Sa 92.3. And invite mo na rin sila na syempre, i-stream nila sa iba't ibang streaming platforms, i-request sa FMR, at saan ka pa pwedeng abangan. Yes, please po, please i-download nyo na, share, i-TikTok nyo na, or gusto nyo i-Zumba nyo na, at i-hula hoop. Ang Primera Kontrabida, ayan, available na po yan sa YouTube Music. Of course, yung aming lyric video, nasa YouTube na rin po yan. Paki-like, share, ayan, at on all digital Streaming platforms. streaming platforms. And also, on October 1, I will be in Bar 9 at Mojito, Alabang. May gig! Hindi ko kinakaya. Alam mo, hindi sana ako matatawa na tawa ako sa... Hindi, totoo. Kay Kuya OG, natawa talaga kami. Kasi nagpo-promote pa lang, biglang may gig. Hindi, totoo po yan. So, may gig po ako. Primera Kontrabida Sings at Bar 9. Molito, Alabang. October 1 po yan with my guest Christoph and Appetite Music Band. And of course, si Jelly Ace. Ayan, may comedy rin. So, October 1 po yan. Sana magkita-kita po tayo. Mag-enjoy kayo kasi music ko, hindi lamang po yung aking Primera Kontrabida song, kundi kakanta tayo ng mga 90s, 80s, of course, 2000s, at mag-enjoy tayong lahat. Wait, there's more. Sa mga hindi nakapanood kanina, opening sa Showtime. Diba? Hindi mo kinakaya, diba? Yun na nga. Ating lads, didiretso na tayo, segue tayo sa lahat ng mga listeners natin. Siyempre, I will give you Primera Kontrabida, a first and exclusive sa 92.3 dito sa Banana Crew. Dahil kung nabitin man po kayo, may kwentuhan pa tayo magaganap sa Arangkada Balita. Yes, kasama. samahan nyo kami. Yes, si Miss Nina Corpus and Sir Jeff Hernaez. Kaya naman, eto na ating lads. Let's play ang Primera Kontrabida. Banana Crew. Exclusive.